sama-sama tayong magiging saksi. Binulabog ng nagngangalit na apoy at maitim na usok ang bahaging yan ng V-MAPA sa Santa Mesa, Maynila, pasado alas 9 ngayong gabi. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na sumiklab sa isang residential area. Napuno ng mga truck ng bombero ang kalsada kaya halos di na ito madaanan. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Wasak ang tatlong sasakyan matapos madisgrasya sa bahagi ng SLEX sa Santo Tomas City, Batangas kaninang tanghali. Sa inisyal na investigasyon, pumutok ang isang gulong sa likod ng van kaya nawalan umano ng kontrol ang driver. Saka ito tumama sa concrete barrier at bumaligtad. Agad naman nakapreno ang kasunod nitong wing van pero hindi na nakahinto ang nasa likod nitong truck kaya naararo nito ang wing van. Sugatan ang isang pahinante na dinala sa ospital. Nagdulot ng pagbigat ng trapiko ang disgrasya bago tuluyang naialis ang mga sasakyan bandang alas 2 ng hapon. Tuloy ang investigasyon. Suspendido na ang lahat ng bus ng Solid North Transit kasunod ng malagim na karambola sa SCTEX na ikinasawi ng 10 kahapon. Ilan po sa kanila mga bata na papunta sana sa isang children's camp. Saksi si Darlene Kai. Ngayon, hindi ko na alam paano gagawin ko. Nauna pa sa akin. Abot-abot ang pagdadalamhati ni Elmer sa pagkasawi ng asawa at bunsong anak sa malagim na trahedya kahapon sa SCTEX northbound sa Tarlac. Yun ang naging na-miss ko sa kanya. Yung sasabihin, love na love kita, Papa. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hanggat sa magtanda ka, alagaan kita. Wala na eh. Yung pinakapal kong anak yung bunso ko. Sige, asawa ko. Papunta sanang Pangasinan ng mag-ina ni Elmer para sa isang children's camp na inorganisa ng kanilang simbahan. Sakay sila sa van kung saan kasama rin nila ang 2 kapatid at 3 pamangkin ni Randy. Nanlambot ako, sir, na nung nalaman ko na gano'n ang nangyari. Lalong-lalo na nung pagpunta namin dyan sa ospital na nakita ko silang wala ng hininga. Yuping-yupi ang van, gayon din ang isa pang SUV ng mabangga ng bus ng Solid North matapos umanong makatulog sa manibela ang driver. Sa tindi ng disgrasya, pahirapan ang ginawang rescue and retrieval operation. Parang yung sardinas na sama-sama sa loob nung dinatan namin, kaya medyo nahirapan kami sa pag-extricate kasi tatamaan mo may tatamaan ka sa katawan ng mga nandun sa loob bago mo sila mailabas. Nasawi rin sa disgrasya ang mag-asawang sakay ng nayuping SUV. Nakaligtas naman ang 2 taong gulang nilang anak. Magbabakasyon lang po yung family sa Baguio eh. So, kalungkot lang. Umiiyak, mami. 2 years old lang po kasi yun. So, walang kaalam-alam ng bata. Inilipat sa ospital sa Bulacan ang bata ng kanyang kaanak. Iniuwi na rin doon ang labi ng kanyang mga magulang. Ang Philippine Coast Guard maglalaan ng 250,000 peso financial assistance para sa pamilya ng babaeng biktima na isang miyembro ng PCG. Pinalulungkot po namin sa Philippine Coast Guard yung nangyari. May nakaprepare na po tayong financial support. Sa kabuuan, 10 ang nasawi sa insidente, 35 namang pasahero ng bus ang sugatan, kabilang ang 3 minor de edad. Ayon sa pulisya ay nakapag-usap naman na raw yung kinatawan ng bus company at yung mga sugatang pasahero na karamihan ay nakauwi na. Nadamay rin sa karambola ang isang SUV na papunta sanang Manawag Church para ipabless ang kanyang sasakyan. Nakapila lang kami, siguro mga nasa 5 minutes na, sobrang mabagal lang takbo namin. And then, what happened, siguro, chill lang kami sa loob, typical na driver, kakausap mo yung kapatid, bigla ko may narinig na malakas na tunog sa likod, bugs, talagang, that was the loudest noise na napakinggan ko sa tanan ng buhay ko. So, pag dinig ko ng bugs, nakita ko pa sa mirror ko, yung kung paano humampas ang truck sa likod namin. And then, gulat, takot, kung last day na ba namin yon. So, ang ginawa ko is make sure ko na
safe yung mga kapatid ko. Nasa kustodiya ng Tarlac City Police ang bus driver na sabi ng pulisya ay tumangging sumailalim sa drug test. Nagnegatibo naman siya sa breathalyzer test. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero tumanggi siyang magsalita. Sinuspindi na ng LTFRB ang lahat ng bus ng Solid North Transit. Sa amin kasi is whether or not there is gross negligence. Kapag yun ay napatunayan sa hearing, then yung preventive suspension of 30 days might be extended or tuluyang mawala yung prangkisa, ma-revoke o ma-cancel. Patuloy din naming sinisikap na kunin ang panig ng bus company pero wala pang sumasagot sa amin. Sa pulong ngayong araw kasama ang mga bus company, binigyang diin ng Transportation Department na dapat may mga pagbabago sa mga susunod na buwan sa operasyon ng mga pampublikong transportasyon. Kailangan baguhin natin lahat ng proseso. On the part of the government, babaguhin natin ang lahat ng ating mga proseso para gawing mas stricto at hindi lang yung proseso kundi yung enforcement. Kailangan pag may aksidente, pag may pagkakamali, kailangan may parusa. At ngayon, sisiguraduhin natin maparusahan yung mga dapat parusahan. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Inararo ng multicab ang mga tricycle at motorsiklo sa South Cotabato. Patay naman ang isang rider na nagulungan ng truck sa Bulacan. Ating saksihan. Sa kuha ng CCTV, makikita na kapwa binabagtas ng rider at truck ang kahabaan ng Wakas Bukawi patungong bayan ng Balagtas sa Bulacan kahapon. Makikita na dikit ang takbo ng truck sa motorsiklo. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang natumbok na ng truck ang motor. Hindi na nahagip ng CCTV pero tumumba na palang rider matapos makaladkad at magulungan pa ang ulo. Dahil sa tinamong injury, patay ang rider na kinilalang si Reynan Baruga, 33 anyos. Naaresto naman ang suspect na truck driver. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng trailer truck na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sa Coronadal City, South Cotabato, nahuhulikan din ang pag-araro ng multicab sa hilera ng mga tricycle at motorsiklo. Muntik nang madamay ang isang lalaki pero mabilis siyang nakaiwas. Ayon sa senior citizen na driver ng multicab, sumakit ang kanyang ulo. Sinubukan niyang maghanap ng mapaparadahan pero nablangko na ang kanyang paningin at nawalan ng malay. Agad siyang binigyan ng atensyong medikal. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Dumating na po sa iba't ibang probinsya ang mga automated counting machine o ACM na gagamitin sa eleksyon 2025. Nagsagawa na rin ang final testing and sealing ng ACM ang COMELEC sa ilang lugar. Saksi, si Bernadette Reyes. 10 balota ang isa-isang ipinasok sa bawat automated counting machine o ACM sa Pateros Elementary School. Final testing and sealing pa lang ito ng mga ACM na gagamitin sa eleksyon kaya paglilinaw ng COMELEC, hindi pa counted ang mga botong ipinasok dito. Inaalam natin may problema ba ang makina. Sa part ng COMELEC, ang purpose namin dito ay kung ano yung kulang, kung anong dapat palitan, kung mismong buong makina ay dapat palitan o yung mismong SD card ay dapat palitan. Yan po ay gagawin ng komisyon. Sa gitna ng testing, isang balota ang hindi agad tinanggap ng makina. Sabi ng isang electoral board member, ano lang yon, jam? Pinindot lang yung okay, lumabas na siya ulit. Okay na. Nakatabi kasi yung papel niya nung pinasok, kaya nag-jam siya. Pero so far so good, walang problema sa machine. Dumalo rito ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Alam na rin naman nila yung mga kanilang dapat na obserbahan at gagawin during final testing and sealing. Naabisuhan na rin yung aming po mga coordinators regarding dun sa kung ano yung mga dapat nilang obserbahan. Ayon sa COMELEC, mahalaga ang final testing at sealing ng mga automated counting machines para makapag-generate ng initialization report kagaya nito na nagpapakita na zero o wala pang boto para sa lahat ng posisyon. Sakali magkaaberya ang mga makina, may mahigit 100 repair hubs sa bansa at may naka-standby na 16,000 ACM na maaaring gamiting pamalit. Itatago naman ang mga ACM sa ligtas na lugar pagkatapos matest at maselyuhan. Pababantayan yan hanggang sa mismong madaling araw ng Mayo 12. Wala na pong alisan ng mga magbabantay na PNP or AFP personnel para protektado at
sigurado na nababantayan. Dumating na rin kanina umaga sa Astrodome sa Dagupan City ang mahigit 100 ACM. Bukod sa mga pulis, may mga naka-install ding CCTV sa lugar para masiguro ang seguridad sa mga ACM. But after today, isisil ho namin lahat ng mga entry points dito sa Astrodome para wala akong makakapasok. Ide-deliver ang mga ito sa iba't ibang voting center sa May 5. Sa Davao City naman, kahapon na umaga dumating ang mahigit 1,000 ACM para sa 3 distrito sa lugar. Binabantayan ito ng mga election officer at mga kawani ng election watchdog ng PPCRB. Sa May 6, isasagawa ang final testing at sealing ng mga ACM doon. Kahapon din na ipadala ang mga ACM sa General Santos City at magkakaroon sila ng final testing at sealing sa May 7. Kabilang sa mga idineliver ang mga balota at battery na gagamitin sa araw ng eleksyon. Kasabay ng mga paghahanda, tuloy rin ang pagbabantay ng COMELEC sa mga kandidato. Sabi ng COMELEC, posibleng madagdagan ang halos 250 pinadalhan ng show cause order dahil sa mga pagdabag sa election rules. Nire-resolba na rin daw nila ang disqualification cases. Kulang-kulang na siyang 300. Sa mga susunod na araw, mag-i-issue pa ng show cause orders at pagkatapos doon sa disqualify na major disqualification ay yun nga po, disqualification base sa vote buying dyan sa Quezon, kandidato for congressman, isang incumbent mayor. Naghahanda na rin ang pulisya para matiyak ang seguridad ngayong nalalapit na ang eleksyon. We are 100% po. We are in full alert starting tomorrow po. Yung mga lahat ng police during election, you are na as much as possible, dapat nandun na kayo sa early voting. We'll make sure this is the safest election po. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Kwestiyon ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa gitna ng kinakaharap niyang kaso ng murder as a crime against humanity bunsod ng kampanya kontra droga. Git ng defense team, kumalas ang Pilipinas sa ICC bago maaprubahan ang hiling ng ICC prosecutor na maimbestigahan ang mga nangyayari sa Pilipinas. Saksi, si Maki Pulido. Agad na pagtigil sa kaso at agad na paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hiling ng kanyang mga abogado sa Pre-Trial Chamber 1 ng ICC o International Criminal Court. Ang kanilang inihain, defense challenge with respect to jurisdiction o pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC. Ang basehan nila ang Article 13 ng Rome Statute kung saan nakasaad na maaaring ipatupad ng ICC ang jurisdiksyon nito kung nasimula ng prosecutor ang investigasyon habang partido pa ang bansa sa Rome Statute. Pagpunto ng kampo ni Duterte, nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019. Pero taong 2021 na nang aprubahan ng pre-trial chamber ang request ng dating prosecutor para imbestigahan ang mga nangyayari sa Pilipinas. Pagpunto ng kampo ni Duterte, nakalagay sa Article 12 ng Rome Statute na nangyayari lang ang exercise of jurisdiction kapag hukom o mga judge ang umaksyon at hindi ang prosecutor. Napag-usapan yan noon ilang beses yung jurisdiction issue. At ngayon ay nakalagay na officially sa ICC website yung pagbabasura ng kaso dahil sa kawalan ng jurisdiction ng ICC at sa immediate release ni Pangulong Duterte. Paniwala naman ng National Union of People's Lawyers na tumulong sa ilang biktima ng drug war. Bahagi ng ICC ang Office of the Prosecutor. Kaya nang simula ng preliminary examination noong 2019, may exercise of jurisdiction na ang ICC. ICC yan kasi yung Office of the Prosecutor, part siya ng International Criminal Court. At yung sisimulan niya na preliminary examination is any matter under the consideration by the court. At bagamat bahagyang nag-aalala sa magiging desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, mas matimbang anila para sa kanila ang pag-asang hindi makukuha sa teknikalidad ang ICC. Tingin namin ang ICC naman ay papabor sa greater interests of justice sa mga biktima, hindi lang sa simpleng teknikalidad magpapatalo. Kabilang pa sa mga argumentong inilatag ng mga abogado ni Duterte ang anilay sulat ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpahiwatig na hindi dapat litisin si Duterte ng ICC dahil sa kawalan ng jurisdiksyon. Sabi ng Malacanang, kahit siguro po walang letter, hindi naman po talaga tayo makikialam kung ano po ang magiging mandato ng ICC. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Let them be.
At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Ang kahalagahan ng evangelization o yun pong pagpapakalat ng mabuting balita sa iba't ibang sulok ng mundo ang isa sa mga tinalakay sa muling pagpupulong ng mga kardinal sa Vatican ngayong araw. Puspusan po ang paghahanda sa Sistine Chapel kung saan idaraos ang conclave. Ating saksihan. Ikinabit na sa bubong ng Sistine Chapel sa Vatican ang chimenea na babantayan ng buong mundo simula sa susunod na Miyerkules. Doon lalabas ang usok na hudyat kung magkakaroon na ng bagong pinuno ang simbahang Katolika. Itim kapag hindi naabot ang 2/3 vote na kailangan. Puti kung di bababa sa 89 na cardinal elector na ang nagkasundo kung sino ang magiging susunod na Santo Papa. Ngayong araw muling nagpulong ang mga kardinal sa ika-8 General Congregation bilang paghahanda sa conclave na nakatakdang lahukan ng 133 cardinal elector. Sa nakaraang 3 siglo, ito na ang pinakamaraming cardinal elector na lumahok sa papal conclave. Sa May 7, alas 10 ng umaga sa Vatican o alas 4 ng hapon sa Pilipinas, magdaraos ng misa sa St. Peter's Basilica. Alas 4:30 ng hapon sa Vatican o alas 10:30 ng gabi sa Pilipinas, papasok na ang mga kardinal sa conclave. Sa unang araw, 1 beses lang inaasahang boboto ang mga kardinal. Sa mga susunod na araw, 2 botohan ang gagawin sa umaga at 2 sa hapon. Kung wala pa ring Santo Papa sa loob ng unang 3 araw, hanggang 1 araw na pause of prayer ay patutupad bago ituloy ang pagboto. Sa nakaraang 10 conclave, pinakamatagal na ang 5 araw. Ang mga conclave kung saan naging Santo Papa sina Pope Benedict XVI at Pope Francis, walang 2 araw tumagal. Hiling ngayon ng mga kardinal, ipagdasal sila ng mga mananampalataya. I think it's important to remember that the Holy Spirit has already decided who the next Pope will be. The Holy Spirit has already decided. It's the job of the cardinals to listen to the Holy Spirit and to make that choice evident in their conclave. Hindi lang ang mga kardinal ang naghahanda. Ang sastre na gumagawa ng mga isinusuot noon ni na Pope Francis, Pope Benedict XVI at Pope John Paul II, naghahanda na rin ang isusuot ng susunod na Santo Papa. At dahil di alam kung sino yan, 3 size ang inihahanda ng sastre: small, medium at large. 1960s pa nakatayo ang kanyang shop at nakapaglingkod na siya sa iba't ibang kardinal at obispo sa paglipas ng mga taon. Non è che c'era una richiesta ben specifica, però magari sul tessuto delle talari mi dicevano da usare un tessuto non, per Francesco si intende, non costoso, non pregiato, un tessuto normale. È quello che io ho fatto. Al contrario con Papa Benedetto per esempio preferiva dei tessuti un po' pregiati, preziosi, un po' più pesantini, più belli, in poche parole. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Para matiyak na maayos ang pagpapatupad sa batas, gagabayan na ang Philippine Coast Guard ng bagong Criminal Investigation Manual. Saksi, si Chino Gaston. Mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang nakahuli ng mga undocumented Chinese sa isang dredging vessel sa Mariveles, Bataan noong Nobyembre 2024. Sa inspeksyon nila sa barko, may mga natagpuan din umanong ilang uniform ng People's Liberation Army ng China. Isa lang yan sa dumaraming pagkakataon na ipinakita ang papel ng Coast Guard sa pagpapatupad ng batas. Marami kasing krimen ang nagaganap sa katubigan ng Pilipinas, tulad ng pagpapadaan sa tubig ng mga iligal na armas o droga. Minsan na rin silang tumulong sa pangangasiwa sa traffic at nakahuli pa ng mga dumaraan sa busway. Kaya naman para matiyak na maayos ang pagpapatupad nila sa batas, gagabayan na sila ng bagong Criminal Investigation Manual. Isinasaalang-alang nito ang Maritime Baselines Law para tukuyin ang mga katubigan ng Pilipinas kung saan pwedeng pairali ng batas. Hindi lamang sa karagatan natin, kundi pati sa iba't ibang roles. Bawa, yung ating EDSA busway, yung mga nahuhuling mga bus driver na gumagamit ng droga. Kasi hanggang sa limits ng territorial sea natin, the laws of the land apply. So mayroon na po tayo ngayon guys how to enforce the laws of the land. Tuloy rin nagsasanay ang mga taga-Coast Guard sa tulong ng Department of Justice para matiyak na matibay ang binubuo nilang kaso laban sa mga nahuhuling violator. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi.
10 miyembro ng PNP-CIDG na sumalakay sa isang warehouse sa Tondo, Maynila noong Pebrero kahit wala umanong warrant. Naka-restrictive custody na. Bukod sa kasong administratibo, sinampahan na rin sila ng reklamong kriminal. Ayon sa PNP Internal Affairs Service, pinalabas ng mga pulis na maitinatago umanong mga baril sa bodega. Pero giit ng 3 naabutang Chinese, wala namang nakuha at tinaniman lang sila ng mga baril. Pagkatapos, hiningan sila ng pera. Ang sinasabi dito ay hiningan sila ng 18 bilyon, 18 bilyong piso at nakapagbigay sila ng 17 milyon at 885,000 piso. Sa administrative, grave misconduct yun. Dismissible from the service. At pagkatapos, sa criminal case naman, meron tayong robbery, grave coercion, meron tayong kidnapping. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng 10 pulis. Nagbabala naman ng PNP chief na hahabulin nila pati mga ari-arian ng mga tiwaling pulis. Sinasabi ko nga doon sa mga pulis, sige magkamali kayo. Gawin nyo and pati mga assets nyo, pauubos namin. Lahat ng fruit of the crime para makuha po namin yung mga pinangnanakaw nyo. May inaasahang oil price rollback sa May 6, unang Martes ng Mayo. Hanggang 80 sentimo ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng diesel. Hanggang 70 sentimo naman ang posibleng kaltas sa presyo ng kada litro ng gasolina at kerosene. Base yan sa 4 na araw na trading ayon sa Oil Industry Management Bureau ng DOE. Kabilang sa posibleng dahilan ng paggalaw ng presyo, ang pagkabahala sa oversupply sa pandaigdigang merkado at tariff policies ng Amerika. Philippine Air Force isinagawa ang kanilang kauna-unahang mall exhibit sa San Pablo City, Laguna. Bilang bahagi ito ng selebrasyon para sa nalalapit na ika-78 anibersaryo ng Hukbong Himpapawid ng Pilipinas. Ayon kay Colonel Jonathan De Leon, layunin na exhibit na maipakita sa publiko ang mga makabagong kagamitan at kakayahan ng Philippine Air Force. Kabilang sa tampok ng exhibit ang K9 unit ng Air Force, mga modelo ng eroplano, mga larawan ng sandatahan, at isang flight simulator na maaaring subukan ng mga bisitang nais makaranas ng pagpapalipad ng eroplano gamit ang VR headset. Bukas sa publiko ang exhibit at magtatagal ito hanggang Linggo, May 4. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Sinimula na ang pagsisiyasat ng Local Water Utilities Administration sa Prime Water, kaugnay po sa problema sa supply ng tubig sa mga customer nito. Saksi, si Marie Sumal. Sabi ng Malacanang, nagsimula na ang investigasyon ng Local Water Utilities Administration sa water utility company na Prime Water. Unang-unang umiiyak po ay Bulacan, Cavite, Laguna, Bohol, Pangasinan. Hindi lamang po yan, marami pa pong iba. Kung di po tayo nagkakamali, mayroon 73 joint venture agreements ang Prime Water sa mga water district, local water districts. So malaliman pong pag-iimbestiga ito. Ayon sa luwa, hindi bababa sa 20 hanggang 30 reklamo raw ang natatanggap nila kada araw mula sa mga Prime Water customers. Pinakamarami mula sa Bulacan. Usually lack of water, walang tubig, mahina yung pressure, may amoy yung tubig nila. Or minsan talagang lack of water for days. So yun ang mga issues na tinutugunan namin. Hindi pa masabi ng luwa kung hanggang kailan aabutin ang investigasyon. The investigation will not cure the problem of no water. No? So dapat parallel yan. Nag-iimbestiga kami at the same time, gumagawa na kami ng paraan para magkaroon ng tubig doon. Sabi ng Prime Water, win-welcome nila ang lahat ng pagkakataon para sa bukas at makabuluhan dialogo para maresolba ang mga alalahanin ng mga customer. Anila, nangangako sila sa pakikipagtulungan sa Local Water Utilities Administration. Dagdag nila, tinitiyak nila sa publiko na pinaiigting nila ang kanilang mga hakbang para tugunan ang mga requirement at mapunan ang demand lalo sa mga lugar na hirap ang serbisyo. Sabi pa nila na nanatili silang committed sa pagtupad ng kanilang mga obligasyon sa kanilang mga partner para maihatid ang mga pangmatagalang improvement na kailangan para sa stable, maaasahan at pangmatagalang tubig gripo sa kanilang mga sineserbisyohan. Itinanggi naman ng Malacanang ang paratang ni Vice President Sara Duterte na politika ang nasa likod ng pagpapaimbestiga ng Malacanang sa water utility company na Prime Water. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues.
Tandaan natin, ang prime waters, ang prime water, ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. So wala pong pamumulitika ito. Pagtitiyak ng luwa, labas daw sa politika ang kanilang ginagawa. We want to remain impartial. As a regulator, we stand for the consumers. At the same time, we're also here to protect the rights of the investors. May mga reklamo na sa mga water districts with JVs even before magkaroon ng endorsement. So we have to take into consideration na matagal nang may clamor na tingnan thoroughly. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Avisala Encantadix. 20 taon mula nang unang umere ang seryeng minahal ng maraming kapuso. Sinariwan ng ilang fans ang mga di malilimutang alaala nila tungkol sa Encantadia. At nakisaya pa ang OG character na si Imaw at ang mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante. Saksi, si Lars Santiago. Hasne Ivolibe, Encantadia. Ngayong araw, May 2, eksaktong 20 taon na mula ng unang mapanood sa ating mga telebisyon ang telefantasyang Encantadia noong 2005. Minahal yan ng milyon-milyong Pilipino at kinalakihan ng mga millennial. Ang isa sa mga unang sangre na si Diana Zubiri, punong-puno raw ng pasasalamat ang puso sa mga nagmahal sa kanyang karakter na si Danaya. Marami rin ang napa-flashback Friday sa Facebook sa kanilang best memories as Encantadix. May netizen na nagsabing gabi-gabi siyang nagmamadaling makauwi para lang mapanood ang Encantadia. Mayroon ding nakiki-overnight sa kaibigan, makapanood lang. Ang isang netizen, kinokopya raw ang enchant words para pag-aralan. Di lang Encantadix sa salita, nag-alasangre rin sa kilos ang ibang netizen na gumagawa ng sarili nilang sandata, brilyante at costume. Ang pagmamahal ng marami sa Encantadia, damang-dama sa excitement sa paparating na sequel, ang Encantadia Chronicles Sangre. Kanina, dumating sa GMA Network ang mga bagong tagapangalaga ng brilyante na sina Kelvin Miranda, Faith Da Silva at Angel Guardian. Suot nila ang kanilang warrior costume na nagpawaw sa mga sumalubong na empleyado ng GMA Network. Nakiabisala rin si Nunong Imaw sa Encantadia Day. Naroon din si Officer in Charge at Vice President for Drama ng GMA Entertainment Group na si Cheryl Chingsi. Sa isang bahagi ng GMA Network Center lobby, nakadisplay naman ang mga brilyante at watawat ng mga kaharian sa Encantadia. Una-una sa lahat, happy 20th anniversary sa Encantadia, and para sa akin napakalaking biyaya to be part of Encantadia Chronicles bilang isa siyang legacy ng GMA talaga. Ito ay something na pinagmamalaki nating lahat. Isang biyaya din siya para sa akin kasi tinuturing ko siyang parang iconic artwork eh. Kumbaga, nakatatak na yan sa puso at isip ng mga kapuso, ng mga Encantadix. Madami po talagang sumusuporta sa Encantadia since 2005, simula nung nag-umpisa to. So, to be finally part of it, talagang hindi ko ma-explain, as in no words yung, pero grateful, very grateful for it. Para sa GMA Integrated News, ako si Lars Santiago, ang inyong saksi. Pumanaw na po ang veteranong aktor at direktor na si Ricky Davao. Siya po ay 63 taong gulang at sa Facebook post ng kanyang anak na si Ara Davao, sinabi niyang nakaranas ang ama ng komplikasyon sanhi ng sakit na cancer. Dagdag ni Ara, sa mahigit 4 na dekadang ginugol ni Ricky sa pag-arte at pagdidirek, nag-iwan siya ng pamana na patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa publiko. Nagpapasalamat din ang pamilya ng aktor sa natatanggap na panalangin at mga mensahe. Isa po sa mga huling serye kung saan napanood si Ricky ay ang 2023 GMA at View series
na Love Before Sunrise. The Seed of Love naman ang isa sa huling series na idinirect niya para sa Kapuso Network. Mga kapuso, 10 araw na lang bago ang eleksyon 2025 at tuloy-tuloy ang pag-ikot ng ilang senatorial candidate. Ating saksihan. Sa Lucena, Quezon, binigyan diin ni Tito Soto ang paggawa ng batas kontra fake news. Ipaglalaban daw ni Senator Francis Tolentino ang West Philippine Sea. Nais si Congressman Erwin Tulfo na isabatas ang aumento sa sahod. Pagpapababa sa singil ng kuryente ang prioridad ni Benher Abalos. Maayos at disenteng sahod ang bibigyang pansin ni Mayor Abby Binay. Si Senator Bong Revilla isusulong ang Universal Pension Plan para sa mga senior. Health sector ang tututukan ni Senator Pia Cayetano. Babantayan daw ni Ping Lacson ang national budget. Agri-tourism ang isusulong ni Senator Lito Lapid. Libreng pabahay ang tututukan ni Manny Pacquiao. Libreng gamot at pagpapagamot ang sinusulong ni Nurse Aline Andamo. Suportado ni Bam Aquino ang pagtatayo ng Polytechnic University sa Paqui, Laguna. Si Representative Bonifacio Busita hangad daw na maging boses ng masa. Special education ang tinalakay ni Attorney Angelo de Alban. Humarap sa mga estudyante sa Maynila sina Luke Espiritu at Yodi de Guzman. Pagtaas ng sahod ang isa sa diniin ni Senator Bongo. Nag-motorcade sa Cavite si Attorney Raul Lambino. Kahapon, kasama niya si Dr. Richard Mata na malasakit center sa private hospitals ang tinalakay. At Jose Olivar, sinusulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Dagdag trabaho ang isa sa idiniin ni Congressman Rodante Marcoleta. Food security at peace building sa Mindanao ang tinutulak ni Kiko Pangilinan. Paalala ni Ariel Querubin, maging matalino sa pagpili ng iboboto. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Pwede pong tumawid sa lupa ang low-pressure area na binabantay ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang nasabing LPA sa layong 280 kilometers silangan ng Surigao City. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero sabi ng Pag-asa, posibleng tumawid o dumaan yan sa Visayas at Palawan sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa halos buong Visayas at Mindanao, pati na sa malaking bahagi ng Luzon. Halos ganito rin ang panahon sa linggo at may matinding ulan kaya maging handa po sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang localized thunderstorms sa Metro Manila lalo na sa hapon o gabi. Handa na nga bang magmahal muli si Jack Roberto? Isa po yan sa mga sinagot na aktor nang bisitahin ng GMA Integrated News ang set ng bago niyang serye na My Father's Wife. Are you ready to fall in love again? Wala muna siguro dito. Relax muna. Gusto pa mag-discover na iba't iba pang business. Back on track na tayo sa pag-workout ulit. Makakasama ni Jack sa serye sina Gabby Concepcion, Snooki Serna, Hazel Kimchi at Kylie Padilla. Magiging love interest siya rito na Kylie at Hazel. Tatalakayin sa bagong seryeng Falling Out of Love sa karelasyon. Ready na po mag-comeback sa pangmalakasang aksyon para sa Lolong Pangil ng Maynila ang bida nitong si Ruru Madrid. Sabi ni Ruru, malapit na siyang gumaling matapos sumailalim sa rehab dahil sa tinamong hamstring injury. At sa kabila ng kanyang kondisyon, nakagawa pa rin siya ng fight scenes sa tulong ng kanyang team sa serye. At ngayong malapit na nga gumaling, asahan na raw ang mas matinding aksyon sa Lolong. Bukod po sa Lolong, may espesyal na partisipasyon din si Ruru sa Encantadia Chronicles Sangre. Yes, makikita niyo po ako dyan sa Sangre. Para kami nag-reunion kasi sabi ko nga yung Encantadia, isa yan sa pinakaminahal ko din programa. Mga kapuso, samahan po sina Vicky Morales, Rafi Tima at Ivan Mayrina
sa ikalawang bahagi ng Biyaheng Totoo Sana sa eleksyon 2025. Alas 9:30 ng gabi po yan sa GMA bukas at magkakaroon din ng live streaming sa mga social media platform ng GMA Integrated News. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.